Job hunt tips. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Kwento ko lang nung bago ako dito sa UAE. So nung mga pagdating ko nung last 2012. So I have no idea paano ako mag-start mag-apply. Siguro pinalagpas muna namin yung isang linggo. Papasa ako ng sarili ko na may regular resume ako, nag-online passing din, na konting walk-in lang. Pero nung mga panahon na yun, during September, medyo kainitan pa, kaya medyo mahirap mag-apply. So, ang nangyari, medyo limited lang yung galaw natin dahil sobra talaga, medyo mataas pa po yung temperature. Though pababa na po yung temperature during that time, mainit pa rin. Dahil nandito po tayo sa Middle East, given na po yun. So, nangyari, nung na-check nung asawa ng pinsan ko yung aking resume or CV, nakita niya na hindi ganun ka-competitive yung aking CV. So, doon ko napag-alaman na may impact pala ang resume or CV dito. Dahil yung format na meron ako, pang Philippines. Siguro sa Philippines, papasa yun. Pero, nung nakita niya, na-evaluate niya, ano to, CV na to. So, from the picture, nag-shoot kami kasi may skill sa photography si Kuya. So, binisa niya ako and pinotoshop niya rin yung aking picture sa aking CV at talagang nag-transform ng malupit. Then sinabi niya, may pinakita siya sa aking format. Siguro, di ko matandaan kung kanyang CV yun or sa ibang tao. Basta sabi niya, ganito yung gawin mong format dahil ito yung acceptable dito sa bansa na to. So, syempre ako naman, inano ko siya. Pinattern ko rin yung aking CV doon. So, ganun pala yun. So, by that time, I was not aware so doon pa lang pala sa CV talaga palang hindi na ako papansinin. Kaya nung sabi niya hindi ka matatanggap pagka ganito yung gano'n mo. So ayun, yung simple na noon lang pala magkakaroon na ng impact. So kahit maganda yung background mo, yung physical appearance pala niya pag nakita hindi pala siya ganoon ka-attractive. So he helps me to makes my CV attractive during that time. And yun yung mga naging struggle ko. So yung mga natuklasan kong diskarte, ito yung mga tips na pwede kong ma-share, mga ginawa ko para mas mapadali at makakuha ka na work. Na-discuss ko na po ito earlier but mas i-detail ko lang ng konti dahil hindi po na-emphasize ng mas maigi or ng mas maayos. So ito yung pwede kong matip talaga na sa tingin ko effective. Kung marami kang kakilala or yung kamag-anak mo or yung friend mo na kumuha sa'yo dito, pwede mo yun isa-isahin. Halimbawa, sama ka sa kanila. Doon sa building na yon, pwede ka na rin mag-walk-in. At least isang buong building. Check mo lang yung mga companies na related dun sa job experience mo at dun mo i-drop by. I'm sure kasi dito po, minsan direct interview ka na. Once na sabihin mo magdadrop ka ng CV, pag na-check nila yung background mo, minsan direct ka na agad na ini-interview at the same time natatanggap ka na rin agad. So, yun yung mga bagay na siguro hindi ko agad na nagawa pero nakita ko na effective and yung efficient din siya. Nakatipid ka na sa pamasahe, nakatipid ka pa sa time. So, yan yung mga bagay. Need mo na experience kasi syempre kung may plano ka in the future plan, pwede mo ma-apply lahat ng experience mo. Huwag ka na maging stagnant. So, yun yung isa sa importante kong matip. Isa pang tip para mas mapadali kang makakuha ng work ay referrals din. Kung halimbawa yung kakilala mo dito medyo may may influence dun sa company or kung yung CV mo naman talagang at yung skill mo ay competitive, is you can ask some referrals because lalong-lalo na kung marami kang mga na-build na friends dun sa Philippines and they're willing to help you. So, referrals is one of the biggest key kasi ang naobserbahan ko dito, ang kalaban natin dito ay yung ibang lahi. At yung ibang lahi, sila po ay talagang nagbibigay importansya dun sa mga referrals. And kaya minsan yung mga Pinoy nahihirapan makakuha ng trabaho dahil medyo palakas ang system. Meron nga akong narinig na dun sa pinsan ko, kahit newly graduate lang yung ibang lahi, nakuha pa rin kasi ang kakilala nila ay yung manager and yung mga pinapasa ng Pinoy hindi makapasok kasi mas nauna doon, mas malakas. Yun nga lang,
medyo pagka nalaman nilang gano'n, medyo nabubuli yung na mga skilled na tao. Kasi nga kung sinasabi mong alam mo yun pero di mo naman pala talaga alam, mabubuli ka pagka gano'n. So, ayun yung medyo matip ko sa Pels. At yung pinakahuli, yung huwag ka pumunta dun sa mga job fairs. Kasi minsan yung job fairs more on marketing po ng ibang companies. Parang lalo na pag summer. Medyo, ito po ay based lang sa aking experience. Minsan, hindi po siya nabibigyan ng importansya. Nabibigyan ng tamang emphasis kasi ilang beses na po kaming nakapunta sa ganun pero siya lang may event talaga. Yun nga lang parang just to show that the event have lots of people, they will tell that it's a job fair. So which is parang it's a marketing, daming dumalo yung pala, mga naghahanap pala ng trabaho. So pag sinabi mo naghahanap ng trabaho, napakarami po niya maghahanap ng trabaho dyan. So sa tingin ko, sa akin, huwag ka pumunta doon. Mas better pag rekta na may pila, yung company mismo yung nagsabi na meron dito ganitong direct interview, walk-in interview na agad. Yun ang punta mo, wag job fair. So, ang pinakamatip ko na pinakahuli ay yun nga, ka na lang, punta ka dun sa mga pre-zones company. Yan, mga pre-zones company. Kung may kakilala ka, pwede kang 1 by 1 sa daming company sa pre-zone. Posibleng hindi ka makasungkit dyan. Magkakilala doon sa loob din, pasama ka naman lang mag-walk-in, lalo na pag mainit. Isa-isa yung mga company doon. I'm sure may makukuha ka doon. So, yun konting tip lang po, lalong-lalo na doon sa ating mga kabayan na naghahanap ng work. Sana po huwag kayong maghanap ng work pag mainit kasi medyo mahirap po pagka tag-init. Taglamig po yan, medyo okay. Pero pag tag-init, medyo challenging po siya. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Nag-share po ako ng ganito, lalo na po doon sa mga medyo ang tinahak na path is to have a tourist visa first, then applying a job. So, di naman po ito iba sa, yung ibang lahi po ay ganun din ang ginagawa. Sa atin, yun nga lang, mas maigpit sa Pilipinas. So, may mga correct way naman po kung paano ito magagawa. Pero kung nandiyan ka na sa sitwasyon na yun at mayroon ka na makakilala talaga na magsusupport sa'yo, ang natin, magtanong-tanong po tayo sa mga kabayan, mag-join po tayo sa mga community na tumutulong. So, ayun po, nag-share po ako ng ganitong tip para at least yung iba ay aware. And sa tingin ko naman po, yung trend na to magiging ganon kahit sa ibang bansa. Sa SG alam ko ganon din pero dito ganon po yung kalakaran dahil maluwag po sila. So ayun po, pag basta may legal documents ka lang, visa and passport, naman yan na okay. So ayun po, kayo po kasi kalaban natin dito yung wala tayong alam. Sumasabak tayo sa gera nang hindi natin nalalaman na may mga paraan pala. So, pag may walang nag-tip sa'yo, yun, problema yun. So, ito po ay konting tip para doon po sa mga taong nag-a-aspire. And, ayun po, I believe in this phrases, delayed gratification, kung ano man pang ginugulo sa buhay mo at ba yung workout mo ngayon, I'm sure mag-gratify ka rin. So, konting singit ko lang po, promote ko lang po yung aking maliit na store sa link below. And kung interesado po kayo sa mga ganitong topic, please join my group, Dumidiscarding Pinoy. And pag-usapan po natin yung mga pwede nating pagpapalago sa ating mga sarili. Ako din po ay isang real estate agent and insurance agent sa Philippines. So, kung interesado po kayo, kung need nyo po na insurance o real estate, I can help po. So, ayun po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. And kalas!